Mga kapatid, may mga sandali sa buhay na kapag binalikan mo, parang hindi mo talaga maintindihan. Bakit nangyari ito? Bakit ako ang nakaranas nito? Bakit kahit sinisikap kong mabuhay ng tama, may sakit pa rin, may hirap pa rin? Ang totoo, hindi lang ikaw ang nagtatanong niyan. Sa panahon natin ngayon, puno ng kaguluhan ang mundo, may mga digmaan, may takot sa ekonomiya, maraming nawawalan ng direksyon, napakaraming tao ang tahimik na may dalang tanong sa puso. Panginoon, may plano ka pa ba talaga para sa akin? O naliligaw na ako? Tingnan mo ang kabataan ngayon. May mga nag-aaral ng mabuti, pero hirap makahanap ng trabaho. May mga nagsisikap araw-araw, pero parang hindi pa rin sapat ang kinikita. May mga umibig ng totoo, pero iniwan at nasaktan. At kahit sa loob ng pamilya, may mga magulang na ibinigay na ang buong buhay nila, pero sa huli, nakararamdam pa rin ng pag-isa. May mga anak na lumaki sa teknolohiya, pero ang puso parang mas walang laman. Alam mo, sa mga ganitong sandali, madaling isipin na ang buhay ay parang walang direksyon, parang sunod-sunod lang na pangyayari na walang kahulugan, pero hindi iyon ang katotohanan. Ang pananampalataya natin ay nagsasabing kabaliktaran. Hindi kumikilos ang Diyos ng walang dahilan. Walang kahit isang luha na pinababayaan niya na maging walang saysay. Nga kapatid, kahit hindi mo pa naiintindihan ngayon, kahit magulo, kahit masakit, kahit parang wala ng direksyon, may plano ang Diyos para sa iyo. Hindi ito planong laking madali, hindi ito daang walang luha, pero ito ay planong may kahulugan. Isang landas patungo sa tunay na buhay. Tandaan mo ito, may mapagkakataon na isang maliit na bahagi lang larawan ang nakikita natin, kaya natatakot tayo. Pero ang Diyos, nakikita niya ang kabuuan. Ikaw, ang nakikita mo ay pagkawala. Siya, ang nakikita niya ay paghahanda. Ikaw, ang nakikita mo ay kabiguan. Siya, ang nakikita niya ay pahubok. Ikaw, ang nakikita mo ay katapusan. Siya, ang nakikita niya ay isang bagong simula na hindi mo pa kayang isipin. Mga kapatid, ang pinakamabigat sa puso, hindi lang ang paghihirap, kundi ang hindi mo maintindihan kung bakit ito nangyayari. Pero ngayon, inaanyayahan tayong Diyos na magtiwala, hindi dahil naiintindihan na natin ang lahat, kundi dahil kilala natin kung sino ang gumagabay sa atin. Kahit madilim ang daan, kahit mabagal ang sagot, kahit tahimik ang Diyos, kumikilos pa rin siya. Tahimik, maingat, at eksakto sa kanyang paraan. At maaring ang mismong bagay na iniiwasan mo ngayon, iyon pala ang daang ginagamit na para daling ka sa lugar na para talaga sa iyo. Mga kapatid, huwag mong husgahan ang buong buhay mo kung hindi patapos ang kwento. Mga kapatid, kung titinan mo ang buhay natin, mapapansin mo ito, ang plano, energy, tao, madalas nagbabago, minsan bumabaksak,
panga. Ilang beses ka nang nakplano. Plano para sa trabaho, pero hindi natuloy. Plano para sa pamilya, pero nagkawatak-watak. Plano para sa kinabukasan, pero may isang pangyayari na biglang sumira sa lahat. Alam mo, hindi ka nag-isa. Sa panahon ngayon, napakabilis magbago ng lahat. Isang iglap, may trabaho ka. Sa susunod, wala na. Isang iglap akala mo matatag ang relasyon. Sa susunod, naglaho. May mga bansa na akala natin ay payapa. Ngayon, puno ng tensyon at takot. Ekonomiya na akala natin ay matatag. Ngayon, maraming pamilya ang nag-aalala kung paano makakaraos. Nga kapatid, dito natin nakikita ang katotohanan. Ang plano na tao limitado. Nakadepende sa sitwasyon. Nakadepende sa kakayahan. At madalas, hindi kayang kontrolin ang mangyayari. Pero ang plano ni Diyos, iba. Hindi ito nababago ni krisis. Hindi ito nasisira ng pagkakamali mo. Hindi ito nahihinto dahil sa kabiguan. Ang planong Diyos. Mas malalim, mas malawak, at mas makabuluhan. Proheto ang mahirap tanggapin, hindi natin agad ito naiintindihan. Gusto natin malinaf agad. Gusto natin sagot agad. Gusto natin makita kung saan papunta ang lahat. Pero ang Diyos, hindi laging nagbibigay ng buong larawan. Minsan, isang hakbang lang muna. Alam mo kung bakit? Dahil kung ipapakita niya ang buong plano, baka hindi mo kayanin, baka umatras ka, baka matakot ka. Kaya ang ibinibigay niya, sapat lang para magtiwala ka, hindi para kontrolin mo. Mga kapatid, may mga pangyayari sa buhay mo na akala mo ay pakasira, pero sa planong ng Diyos, iyon pala ang pag-ayos. Yung trabahong nawala, iyon pala ang nagtulak sa iyo sa mas tamang landas. Yung relasyon na nasira, iyon pala ang nakligtas sa iyo sa mas malaking sakit. Yung paghihirap na ayaw mo, iyon pala ang humubog sa puso mo para maging handa sa biyayang darating. Ang plano ang tao, nakabase sa nakikita. Ang plano ng Diyos, nakabase sa kung ano ang tunay na kailangan mo. Kaya kahit hindi mo pa maintindihan ngayon, kahit parang mali ang direksyon, kahit parang huli na ang lahat, mga kapatid, hindi patapos ang Diyos sa buhay mo. At tandaan mo ito, ang hindi mo maintindihan ngayon, balang araw, ipagpapasalamat mo rin. Mga kapatid, may sandali sa buhay na kapag dumaan ka sa hirap, ang unang naisip mo agad ay ito. Bakit parang sunod-sunod na lang ang problema? Bakit parang laging huli ang lahat? Bakit kahit anong gawin ko, parang hindi umuusad ang buhay ko? Ang totoo, kapag nasa gitna kang paghihirap, madaling isipin na lahat ay aksidente lang. Parang walang direksyon, parang walang may hawak. Pero mga kapatid, hindi iyon ang katotohanan. Ang hirap, ang kabihuan, ang pagkantala, hindi iyan random. Hindi iyan walang saysay.
Iyan ay bahagi ng proseso ng Diyos sa paghubok sa iyo. Tingnan mo ang buhay ngayon. Ilang tao ang pagod na pero parang walang napupuntahan. Ilang pamilya ang naghihintay ng ginhawa pero patuloy pa ring nagsusumikap araw-araw. Ilang kabataan ang puno ng pangarap pero tila basarado ang pintuan. Sa mundo na punong pressure, competition, at hindi siguradong kinabukasan, maraming puso ang nadidismaya at unti-unting nawawalan ng pag-asa. Pero alam mo, may ginagawa ang Diyos kahit hindi mo nakikita. Ang problema kasi natin, gusto nating resulta agad. Gusto nating sagot agad. Gusto natin blessing agad. Pero ang Diyos, mas mahalaga sa Kanya ang pahahanda kaysa sa bilis. Mga kapatid, hindi ka dadalhin na Diyos sa isang bagay na hindi ka pahanda. Kaya minsan, pinapadaan ka niya sa proseso. At ang prosesong iyon, hindi comfortable. Yung kabiguan na ayaw mong maranasan, iyon ang naktuturo sa iyo pagpapakumbaba. Yung pagkaantala na kinainisan mo, iyan ang naktuturo sa iyong pagtitiyaka. Yung paghihirap na gusto mong takasan, iyon ang nagpapalalim ng pananampalataya mo. Alam mo, ang isang bakal hindi nagiging matibay kung hindi dadaan sa apoy. Ang isang punong matatag, hindi lumalalim. Ang ugat kung walang bagyo, ganun din tayo. Mga kapatid, kung walang proseso, walang lalim. Kung walang paghihirap, walang tunay na lakas. Kung walang paghihintay, walang tunay na pagtitiwala. Kaya kung ikaw ngayon ay nasa panahon dili, nasa panahong kabiguan, nasa panahon na parang walang nangyayari, huwag mong isipin na pinabayaan kang Diyos. Mas malalim ang nangyayari kaysa sa nakikita mo. Hinuhubog ka niya, inihahanda ka niya, at inaayos niya ang lahat sa tamang panahon. At tandaan mo ito, kung ibibigay ng Diyos ang lahat ng hindi kapahanda, baka ang biyaya pa mismo ang makasira sa iyo, kaya ang delay hindi parusa. Ang paghihirap, hindi aksidente. Ang proseso, hindi sayang. Nga kapatid, lahat ng iyan bahagi ng plano ng Diyos para ihanda ka sa isang bagay na mas malaki kaysa sa iniisip mo ngayon. Mga kapatid, ito ang isang bagay na madalas nating naririnig pero bihira nating tunay na isabuhay. Magtiwala sa Diyos. Madaling sabihin, pero kapag dumating na ang pagsubok, doon nasusubok ang puso. Kapag maayos ang lahat, kaya nating maniwala. Kapag may pera, may trabaho, maayos ang pamilya, parang ang dali-daling sabihin, salamat Panginoon. Pero kapag dumating na ang problema, kapag may sakit, kapag may nawala, kapag hindi mo na alam kung saan ka pupunta, doon nagsisimula ang totong laban ng pagtitiwala. Mga kapatid, sa panahon ngayon, hindi lang simpleng problema ang kinakaharap ng tao. Maraming pamilya ang nababalot ng takot dahil sa kawalan ng kasiguruhan.
Maraming kabataan ang nalulunod sa anxiety dahil hindi nila makita ang direksyon ng buhay nila. Maraming puso ang napapagod kasi parang kahit anong gawin, kulang pa rin. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang tukso. Ang isipin na ikaw na lang ang bahala sa sarili mo, kung hindi ko kontrolin, wala mangyayari. Kung hindi ako ang gagawa ng paraan, walang tutulong sa akin. Pero mga kapatid, dito tayo nagkakamali. Dahil ang totoo, hindi natin kayang makita ang kabuuan. Parang naglalakad tayo sa isang madilim na daan. Isang hakbang lang ang nakikita natin. Pero ang Diyos, hindi lang ang isang hakbang ang nakikita niya. Nakikita niya ang buong daan. Nakikita niya kung saan ka patutungo. Nakikita niya ang mga panganib na hindi mo pa nararanasan. At nakikita niya ang mabiyayang hindi mo pa naisip. Nga kapatid, kaya tayo tinatawag nga Diyos na magtiwala, hindi dahil malinaw na ang lahat, kundi dahil siya ang malinaw. Hindi kaniya hinihingan ng kumpletong pag-unawa, hinihingan kaniya ang puso na marunong sumandal. Alam mo ang bata, hindi. Niya alam kung saan siya dadalhin ng kanyang ama. Hindi niya alam ang ruta. Hindi niya alam ang plano. Pero payapa siya dahil hawa siya. Ganun din tayo dapat sa Diyos. Kapag pinipilit mong unawain ang lahat, mapapagod ka. Kapag pinipilit mong kontrolin ang lahat, matatakot ka. Pero kapag natutunan mong maktiwala, unti-unting papaso ang kapayapaan. Mga kapatid, ang pagtitiwala sa Diyos, hindi ibig sabihin wala ka ng problema. Ibig sabihin, kahit may problema, hindi ka nag-iisa. Kahit mahulo ang paligid, mayroong isang hindi naguguluhan. Kahit hindi mo alam ang susunod na mangyayari, mayroong isang sigurado sa direksyon mo. Kaya sa mga sandaling hindi mo na maintindihan ang nangyayari sa buhay mo, huwag mong iwan ang Diyos. Doon ka lalo kumapit. Dahil kung ano ang hindi mo nakikita, iyon ang malinaw na malinaw sa Kanya. At tandaan mo ito, mga kapatid. Ang Diyos na nakikita ang kabuuan ay hindi kailanman magkakamali sa pagkakaisayo. Mga kapatid, may isang bagay na mahirap tanggapin, pero napakahalaga sa ating pananampalataya. Ang oras ng Diyos iba sa oras natin. Tayo gusto nating agad. Kapag nagdasal tayo, gusto natin sagot agad. Kapag may hinihingi tayo, gusto natin mangyari na ngayon. Pero ang Diyos, hindi nagmamadali. Hindi dahil wala siyang ginagawa, kundi dahil alam niya kung kailan ang tamang oras. Mga kapatid, ilan sa atin ang nakaranas nito? Nagdasal ka, pero parang walang nangyayari, nahintay ka. Pero parang lalong tumataga. Umasa ka, pero parang tahimik ang Diyos. At sa loob mo, unti-unting pumapasok ang tanong,
Panginoon, bakit ang tagal? Sa mundo natin ayon nasanay sa instant. Instant pagkain, instant sagot, instant resulta, nahihirapan tayong mahintay. Kaya kapag ang Diyos ay hindi agad kumilos, iniisip natin, baka nakalimutan na tayo, baka hindi niya naririnig, baka hindi para sa atin. Pero nga kapatid, hindi delay ang tawag doon. Preparation ang tawag doon. Ang akala mong pahihintay. Iyon pala ang paraan ng Diyos para ihanda ka. Tingnan mo ang buhay. May matao na biniyan agad ng tagumpay, pero hindi handa, at sa huli nasira rin. May mga relasyon na minadali at nawi sa sakit na mas mahirap hilumin. May mga oportunidad na dumating ng maga, pero dahil hindi pa handa ang puso, nawala rin. Mga kapatid, hindi ka pinapaghintay ng Diyos para pahirapan ka. Pinapahintay ka niya para hindi ka masira. Dahil ang biyaya, kapag dumating sa maling oras, pwedeng maging pabigat. Ang tagumpay, kapag hindi ka pahanda, pwedeng magdala nga kayabangan. Ang sagot sa panalangin, kapag hindi pahinok ang puso mo, pwedeng ilayo ka pa sa Diyos. Kaya ang Diyos, maingat, hindi niya ibinibigay ang gusto mo hanggat hindi ka handa sa dadalhin nito. Nga kapatid, ang problema natin, iniisip natin na ang late ay wala na. Pero sa Diyos, walang late. May tamang oras. At kapag dumating ang oras na iyon, doon mo maintindihan kung bakit hindi ito ibinigay agad. Yung mapanalangin mong tila hindi sinagot nun, makikita mo sinasagot na pala. Pero sa mas magandang paraan, yung mga pintuan na akala mo ay sarado. Maiintindihan mo, pinrotektahan ka lang pala. Yung paghihintay na kinainisan mo, doon ka pala hinubog para sa mas malaking biyaya. Mga kapatid, kung ikaw ngayon ay nasa panahon ng paghihintay, huwag mong isipin na walang nangyayari. Sa katahimikan, may ginagawa ang Diyos. Sa paghihintay, may inaayos ang Diyos. Sa delay, may inihahanda ang Diyos. At tandaan mo ito, ang oras ng Diyos hindi kailanman mali. At kapag dumating na ang kanyang sagot, maintindihan mo bakit kailangan mong maghintay. Mga kapatid, ito ang isang bahagingang pananampalataya na hindi madali, pero ito ang tunay na sukatan ng lalim ng relasyon natin sa Diyos. Ang pagpapasakop, ang pagpapaubaya, ang tunay na pagsuko sa kanyang kalooban. Dahil ang totoo, marami sa atin ang naniniwala sa Diyos, pero gusto pa rin natin na ang masunod ay ang sarili nating plano. Nagdarasal tayo pero minsan parang ganito ang dasal natin, Panginoon, gawin mo ito sa kanitong paraan, sa kanitong oras. Parang hindi nadasal, kundi utos. Mga kapatid, ang pananampalataya
ay hindi pagpilit sa Diyos na sundin ang gusto mo. Ang pananampalataya ay ang pagpayag na ikaw ang sumunod sa Kanya. At dito tayo nahihirapan. Dahil gusto natin kontrolado ang lahat. Gusto nating sigurado ang mangyayari. Gusto natin malinaw ang direksyon bago tayo magtiwala. Pero ang Diyos, hindi niya laging ibinibigay ang ganoong kasiguruhan. Hindi niya sinasabi ang buong plano. Hindi niya ipinapakita ang lahat ng detalye. Kasi ang hinahanap niya, hindi kontrol, kundi pagtitiwala. Mga kapatid, sa panahon ngayon, maraming tao ang pagod na kasi sila ang may hawak ng lahat. Ikaw ang gumagawa ng paraan. Ikaw ang nag-isip ng solusyon. Ikaw ang nagdadala ng bigat. Kaya ang resulta, pagod, takot, at kawalan ng kapayapaan. Pero alam mo, hindi ka nilihan Diyos para akuin ang lahat. May bahagi ka, pero may bahagi ang Diyos na hindi mo kayang gawin. At ang tawag doon, pagpapaubaya. Mga kapatid, ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang paniniwala na may Diyos. Ito ay ang lakas ng loob na sabihin, Panginoon, hindi ko naiintindihan, pero nagtitiwala ako. Hindi ko hawak ang lahat, pero ibinibigay ko sa iyo. Hindi mangyari ang gusto ko, kundi ang kalooban mo. Hindi ito kahinaan. Ito ang pinakamalalim na lakas. Dahil sa mundo na gustong kontrolin ang lahat, ikaw ay marunong magtiwala. Sa mundo na puno ngingay at kaguluhan, ikaw ay marunong sumunod sa tinig ng Diyos. Mga kapatid, ang pagsuko sa Diyos, hindi pagkawala, kundi pagkatakpo. Kapag binitawan mo ang sarili mong plano, doon ka dadalhin ng Diyos sa mas tama. Kapag tumigil ka sa pagpipilit, doon ka niya akayin sa kapayapaan. At tandaan mo ito, ang kalooban ng Diyos hindi kailanman para sirain ka. Ito ay para bauin ka, ayusin ka, at dalin ka sa buhay na tunay. Kaya mga kapatid, huwag kang matakot magpasa Diyos dahil sa sandaling ibinigay mo ang lahat sa Kanya, doon ka magsisimulang maranasan ang tunay na kalayaan. Kapatid, ito ang isang katotohanan na hindi madaling tanggapin, pero napakalalim ngang ibig sabihin. Kahit ang paghihirap, may layunin sa harap ng Diyos. Kapag ikaw ay nasasaktan, kapag dumadaan ka sa pagkawala, kapag pinagdadaanan mo ang bagay na hindi mo pinili, ang unang reaksyon ko ay ito, Panginoon, bakit mo ito pinayagan? At kung magiging tapat tayo, minsan hindi lang tanong ang laman puso, kundi reklamo, sakit, at minsan pagdududa. Mga kapatid, hindi mali ang umiyak. Hindi kasalanan ang masaktan. Hindi ka masamang Kristiyano kung hindi mo agad maintindihan ang nangyayari. Pero dito tayo inaanyayahan ng pananampalataya na lumalim. Dahil ang mundo ngayon
Maraming anyong sakit ang dinadalang tao. May mga pamilya na winasak na hidwaan at pagod. May mga tahong tahimik na lumalaban sa depresyon at takot. May manawalan ng mahal sa buhay. Nang hindi man lang nakapahanda, may nagsusumikap araw-araw, pero tila ba hindi pa rin umaangat. At sa gitna ng lahat ng ito, parang ang hirap paniwalaan na may layunin ang sakit. Pero mga kapatid, ang pananampalataya natin ay hindi nagsasabing ang sakit ay mabuti. Ang sinasabi nito, ang Diyos ay kayang gumawa ngang mabuti kahit mula sa sakit, malaking pagkakaiba iyon. Hindi kagustuhan ng Diyos na ikaw ay masaktan. Pero kapag dumating ang sakit, hindi niya ito sinasayang. Mga kapatid, ang krus ay simbolo ng pinakamatinding paghihirap. Pero sa krus din nanggaling ang kaligtasan. Kung ang Diyos ay nakagawa ng kaligtasan mula sa krus, ano pa kaya ang kaya niyang gawin sa sakit na dinadala mo ngayon? Yung sakit na akala mo ay magpapabagsak sa iyo, iyon pala ang magpapalalim ng puso mo. Yung sugat na gusto mong takpan, iyon pala ang magtuturo sa iyo kung paano magmahal ng totoo. Yung pakawalan na hindi mo matanggap, iyon pala ang magtuturo sa iyo kung ano ang tunay na mahalaga. Mga kapatid, may mga bagay na hindi natin pipiliin. Pero kapag hinayaan natin ang Diyos na kumilos, nagiging bahagi itong pagbabago sa loob natin. Hindi agad-agad, hindi madali, pero totoo at darating ang araw. Hindi mo man may paliwanag ng buo, pero masasabi mo, kung hindi ko dinaanan iyon, hindi ako magiging ganito ngayon. Mga kapatid, ang Diyos hindi nagmamadali alisin ang sakit. Pero hindi rin niya ito pinapabayaan na walang bunga. Kayang baguhin ng Diyos ang luha para maging lakas. Kayang baguhin ang sugat para maging karunungan. Kayang baguhin ang sakit para maging biyaya. Kaya kung ikaw ngayon ay nasasaktan, huwag mong isipin na tapos na ang lahat. Baka nandiyan ka sa gitna ng isang proseso kung saan ang Diyos ay unti-unting binabago ang sakit mo para maging isang bagay na magdadala ang kabutihan. Hindi lang para sa iyo, kundi pati sa iba. Mga kapatid, ang sakit sa kamay ng Diyos, hindi katapusan, kundi simula ng isang bagay na mas malalim. Mga kapatid, sa huli, ito ang paanyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Mahirap. May maaraw na parang wala ka ng lakas. May mga gabi na tahimik. Pero ang puso mo maingay sa pag-alala. Sa mundo natin ngayon na punong takot, kawalan ng kasiguruhan at pagod, madaling mawalan ng pag-asa. Madaling isipin na vala ng makbabaho, na baka ito na lang talaga ang buhay. Pero mga kapatid, hindi iyon ang huling salitang Diyos. Ang plano niya para sa iyo, hindi kailanman nakatuon sa pagkasira mo. Hindi ka niya nilikha para mabigo. Hindi ka niya tinawag para iwan sa gitnang dilim. Ang plano ng Diyos palaging patungo sa kabutihan.
Kahit hindi mo pa nakikita ngayon, kahit hindi mo pa nararamdaman, kahit parang kabaliktaran ang nangyayari, mga kapatid, hindi nagkakamali ang Diyos sa pag-akay sa iyo. Alam mo, may mga panahon sa buhay na pakiramdam mo mag-isa ka. Parang wala kang kakampi. Parang walang nakakaintindi sa pinagdadaanan mo. Pero ang totoo, hindi ka niya iniwan kahit kailan. Sa bawat luha na walang nakakita, nandun siya. Sa bawat laban na tahimik mong hinaharap, kasama mo siya. Sa bawat sandali na akala mo tapos na, nandun ang Diyos, tahimik pero hindi nawawala. Kapatid, ang pag-asa hindi nakabase sa sitwasyon. Nakabase ito sa Diyos na hindi nagbabago. Kaya kahit magbago ang mundo, kahit mahulo ang paligid, kahit hindi mo alam ang susunod na mangyayari, may dahilan ka pa ring umasa. Dahil ang Diyos na may plano para sa iyo ay ang Diyos na hindi ka kailanman iwan. Kaya huwag kang susuko, huwag kang bibitaw, huwag mong hayaang mawala ang pag-asa mo. Dahil sa likod ng lahat ng hindi mo maintindihan, may isang Diyos na patuloy na kumikilos para daling ka sa isang kabutihan na higit pa sa inaakala mo. Mga kapatid, hindi ka nag-iisa. At ang kwento mo hindi patapos